Objective report lang po Mamaya isang objective ko to. Nang matay si Brother Jackson is 2005. Pero bago po ng 2005, sinabi niya, bago siya namatay, nag-last ang Great Age period ng 2000, sinabi niya, nag-last ng 2004. Bakit sinabi niya nag-last nag-end ng 2004? Ang pinagbatayan po niya ay Hosea chapter 6 verse 2. Ang sinasabi sa Hosea chapter 6 verse 2, after 2 days. Kailan yung start? Nung after 2 days, 33 and a half AD. 33 and a half. Doon po nag-start yung 2 days. Kailan nag-end ang 2 days? 2004. Before he died. Yan ang sabi ni Brother Jackson. Objective report lang po ako. Pero sabi niya, hindi niya sinasabi ito yung predict. Ito yung sinasabi niya, prophecy predict. Sinasabi niya, calculation lang niya. Nakalagay po ito yun. This chart is no way an attempt to predict and exact, but an endeavor to show us our place in the prophetic history in relation to this generation that I believe, sabi niya, is now on the earth. Sabi niya. So, nag-start po 1933, kinalculate po niya, umabot na ito maaaring 71 years. 70 years, yan po ang isang generation. Pero sabi niya, 71 na eh. Okay, objective lang po yan ang pinasabi niya. Itong pinabanggit ko po, na 70 weeks of Daniel, 7 is 69, yung last 1 week, remaining week, ay sa 7 years tribulation period. Hindi pa po yan nangyayari. Okay. So yun yung pinabanggit na lilinawin ko. Yung kanyang generation, sa Matthew chapter 24 verse 34, ay patungkol sa Israel, nag-start na ng 1938. May turo po si Brother Jackson looking through the windows of prophecy. Na tinuturo ni Brother Jackson yung mga windows of prophecy sa Bible. Nag-start 1939, tungkol sa Israel ito na bago umabot sila ng 1948, tinagurian silang one nation again, o rebirth nation. Before 1948, wala pong Israel. Nakakalat pa sila. Pero sabi ni Brother Jackson, 1939, binubuksan ng Diyos ang mga bintana ng propesya sa Biblia. Like Joel chapter 2, verse 25, 26. Tapos, Jeremiah chapter 16. At Ezekiel. Sa 1939, ang nakasulat po doon sa prophecy ng Israel na nag-diaspora sa iba't ibang panig ng mundo. They were in the grave. Ibig sabihin, nakalibing sila sa bawat bansa. Figurative speaking, hindi naman sila literal na patay. Ibig sabihin, patay sila as a nation, nakalibing sila sa bawat bansa because of diaspora. Okay. So sabi niya, nagsisimula na ang dealing ng Diyos. This generation, start pa noong 1933. Okay, nag-last nga ito ng 2004.5 before he died. So yung kanya, sinasabi mga kapatid, na this generation prophecy ay tinutukoy niya dito sa panahon na ito. Matay na si Brother Jackson, 2005. Sobra na. So, sabi naman niya, hindi naman ito, sinasabi kong parang ito ay propesya. Hindi niya sinabi yun. Parang, sinasabi niya lang na parang kinukwenta niya lang. Pero hindi niya sinasabi, "Thus saith the Lord." No. Yan sabi niya. Maganda naman yung sinabi niya eh. So, yan po yung objective. Gusto ko pumasok sa subjective revelation. Kasi, hindi na tatama mga kapatid kung 1933, this generation. Patay na sila ngayon kung 1933 pa. Maaaring may buhay sa kanila ngayon. Kasi merong Hudyo na bubuhay hanggang 80, 90. Diba?
Pero, pag ito talaga i-calculate natin, parang malabo na eh. Pero bago ako mag-subjective, ibigay ko yung subjective ko, mga kapatid. Ito pong sinasabi ni Brother Jackson. This generation. Sabi sa Tagalog, hindi lilipas ang lahing ito. Okay. Subjective na po ako, ha? Kung yan, sinasabi ay Hudyo lang, hindi pa panahon ang Hudyo ngayon. Sabi sa Hosea, after 2 days, the Israelites will revive us. Pero alam natin na ang dilig ng Diyos ay nasa atin pang mga hindi. Agree ba kayo dyan? Agree kayo? Ang dilig ng Diyos nasa ating hindi. So, kung ang dilig ng Diyos nasa ating ngayong mga hindi, the Jews are blind. Blind sila ngayon. Niwala kayo ng Jew blind? Romans 11, verse 25. Subjective na po ito, hindi na ito pinapayuan ni Brother Jackson. Bilis na po. Ito yun eh. Romans 11. 11:25. Okay. So, bakit ko sinabi si Pablo? Because Paul is the apostle to the Gentiles. Amen? Sinabi ko ng Biblia, si apostol ay tinawag ng Diyos bilang apostol sa mga uncircumcision. Okay? Liwanag yan. Wala tayo pagkakalunan dyan. Pero sinabi ng apostol Pablo that blindness is happened to Israel. So merong sinasabing time element, kailan sila blind? Ang sabi ng Bible, sabi ni Paul, until, sabi, the fullness of the Gentiles become in. It means to say, hindi ito lamang bilang. May bilang din. Pero hindi hamon ng Diyos ang bilang. Ang hamon ng Diyos, kung ano yung binigay na revelation sa Gentiles, kinukumpleto ito. Kung ang hintil ay makumpleto na sa kapahayagan ng Diyos, in this end time, sabi niya, then salvation is come from the Jew. If you read in verse 26, ano mababasa niyo sa verse 26? And so also there shall be saved as it is written, there shall come out of Zion a believer, and shall turn away ungodliness from people. Okay, yan ang sinabi. At saka magkakaroon pa lang ng kaligtasan ang mga Israel. So Israel shall be saved. When the time that Israel shall be saved? After the fullness of the Gentiles. Okay, so, balikan natin yung Genesis, Matthew chapter 24, verse 34. This generation, so pumasok na ang dilim ng Diyos sa Gentiles. Eh, wala pang dilim ng Diyos sa Hudyo ngayon. Wala week. Dito po, mga kapatid, sa last remaining week, magkakaroon ng dilim ng ang Diyos sa Israel. Pero dahil wala pa yan, nandito pa tayo ngayon sa tinatawag na year 2010. Amen? So, ano yung sinabi niya ni Jesus Christ? This generation, anong generation? Ay, yung narito. Sinabi ni Jesus Christ, this generation, twofold. Ang sinasabi ni Kristo dyan, dalawang fold. First, original sa Jew. And second, to the Gentiles. Kasi ang Gentiles lihim na ugnayan ng Diyos between the Gentile and God. Lihim yan sa Bible. Hindi alam niya ng Israel. Hallelujah. Pero, nung sabihin pa ng Christ, Matthew 24, verse 34, kasama pala tayong sinasabihan na generation. And we are now living in the last of the last days. Year 2012, year 2010. Then, may prophecy nga, no, 12. Gunaw na ang mundo. Gano'n ka isiyan. At hindi malayo yan.
1,000 years, 2 days yan. Sabi sa Hosea 6:2. Tingnan nyo na lang ha. After 2 days, Israel will revive. Okay. So, hindi lilipas ang dahil ito. Ano yung binabanggit ko tungkol sa hindi na ililipas, mga kapatid? The original teaching of the apostles in the early age will restore in the last days. At bukod sa tayo balik pa, plus revelation na binibigay sa atin ngayon. Na, mensahe ng Diyos before the rapture will take place. Hallelujah. Okay. Sa panahon po yung before the rapture, ito po ang rapture. Bago mangyari ang rapture, mga kapatid, at bago mapunta ang diling ng Diyos sa Israel during the last week of Daniel, sa tribulation period, magaganap po na yung caught up. Pero bago maganap ang caught up, yung tinitignan natin ng this generation, hallelujah, amen, ay nagaganap po sa atin ang pinakamuling yugto. Sa sequence of events ng prophecy ng Bible, mga kapatid, ang pinaka-great events yung dulo. Sa Gentiles, ha, ang great events din sa Hudyo ay dulo rin ito. Yung tribulation. Praise the Lord. Hallelujah. Now, tingnan natin ang sinabi ni Pedro. Let's go to Acts chapter 3. Meron pa naman siguro oras eh. 5 minutes. Hindi na kaya ako magpapatanong. Acts chapter 3. Tingnan nyo ha. Sige. Itutuloy na ako. Acts chapter 3. Verse 19. Repent ye therefore and be converted, that your sin may be blotted out, when the time of reparation shall come from the presence of the Lord. Kasama sa hindi ilipas ang lahi ito, kailangan maibalik tayo doon sa unang kalalagayan ng mga apostol. Ang sabi diyan sa verse 19, sabi ganon, repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come. So yung all things, mga kapatid na binabanggit, ay times of refreshing during inside 2,000 years. That is the outpouring of the Holy Spirit in every age. Nagaganap po ang tinatawag na the former and latter rain. That is the time of refreshing, the outpouring of the Holy Spirit. Okay, ang paglago at paglaki ng kapahalagan. Nagaganap na during the time of church ages, the 7th church age. Now we are living in the last church age. Dito na po sa huling, dito na tayo ng huling iglesia ng kapanahonan ito. Yung sabi ni Kristo na all things be fulfilled, hallelujah, ay dito po sa kapanahonan natin, kinukumpleto ngayon ang kapahayagan. Hallelujah. Hindi nila